So mga sangkay, eto na ba yung katapusan ng digmaan ng Russia at Ukraine? So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay? Okay, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, pandaigdigang balita, no? Kasi mayroon po tayong nakita ngayon na bagong impormasyon mga sangkay tungkol po dito sa digmaan ng Russia at Ukraine. Mayroon pong balita mga sangkay na magkakaroon na nga raw po ng ceasefire. Ibig sabihin, tigil na po itong putukan mga sangkay ng dalawang bansa. So ito na ba ay matutuloy? At si Trump nga ba ang dahilan mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million road to 2 million subscribers na po tayo. So, kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. Okay? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay, no? Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Ito po yung report. Suportado na po ng Russia ang planong ceasefire ng Amerika para sa Ukraine. Kasi alam nyo mga sangkay, ang nag-i-effort po talaga ngayon na matigil na po itong digmaan ng dalawang bansa na magkadugo lamang. Itong si Donald Trump. Kaya nga po napagkakamalan po si Donald Trump na Antichrist eh. Kasi isipin niyo mga sangkay, paano pagbabatiin itong dalawang nag-aaway na bansa? Ngayon, sinang-ayunan, itong matindi, sinang-ayunan po o suportado ng Russia. How come mga sangkay? Panoorin natin. Sinang-ayunan ni Russian President Vladimir Putin ang mga proposal ng Estados Unidos para sa isang ceasefire sa Ukraine. So naglatag ang Amerika mga sangkay ng isang pangmalakasang proposal. Depende na po kung sasang-ayunan ng Russia. At ang good news mga sangkay, sumang-ayon yung Russia. Pero binigyan diin ni Putin na dapat ding ayusin ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng alitan. At nararapat din anyang ayusin ang maraming critical na issue upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan. So, ang gusto ni Putin na mangyari mga sangkay, magkaroon po ng mas itong prosesong gagawin is hindi po yung tipong band-aid lamang. Ito po ay talagang pangmatagalan na pong solusyon mga sangkay sa dalawang bansang ito. And we agree with the proposals to cease. Ito nag-agree daw po sila mga sangkay sa mga proposal ng bansang Amerika na ayusin na nga daw po mga sangkay itong problema ng Ukraine at Russia. Alam nyo, ilang taon ng mga sangkay simula nung pumutok ito? Kung di ako nagkakamali, 2022 po, di ba? Nung nag-start ang digmaang ito mga sangkay. So, ilang taon na po hanggang 2025 na, tuloy-tuloy pa rin. So, dapat na po talagang matigil po ito. Прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким... Should be, ito na sinabi niya mga sangkay, should be such that it would lead to long-term peace. Long-term peace. Hindi po yung short-term, kundi long-term peace. Pangmatagalang kapayapaan nito mga sangkay. And would eliminate. Которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины. Ayan. Na magtatanggal po sa original causes ng krisis ng dalawang bansang ito. So, yung solution dyan, mga sangkay, kung ano po yung pinakaugat ng problema nila, yun po ang kailangan maayos. Nagpasalamat din ang Russian leader kay US President Donald Trump dahil anya sa pagsisikap nito na wakasan na ang digmaan sa pagitan ng Moscow at Kiev. Alam niyo mga sangkay, si Donald Trump matindi po yung sinasabi niya sa Russia eh. Pero nakinig yung Russia. Biruin niyo, binalaan pa ngayong Russia na magkakaroon ng matinding sanction eh. Pero itong mga sangkay, itong presidente ng Ukraine, ito po yung matigas. Naalala ko mga sangkay, ito yung time na pumunta po siya sa White House. Instead na makinig po siya sa advice ni Donald Trump, nag-amok pa mga sangkay.
Kaya napalayas po siya doon sa doon po sa White House. Pinaalis po siya noon. Pero itong Russia, nakikinig mga sangkay. Matindi doon ha, may mga babala pa po si Donald Trump niyan. Na matinding sanction just in case hindi makikinig yung Russia. Pero tingnan niyo mga sangkay, di ba? Ngunit paano raw magkakaroon ng garantiya na hindi na mangyayari uli ang digmaan at paano magiging organisado ang planong ceasefire? Ito anya ay mga seryosong tanong na dapat talakayin kasama ang Estados Unidos ayon kay Putin. Нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Galing oh, with our US partners. Dati mga sangkay, ayaw po nila sa Amerika, pero ngayon tinatawag na po nila mga sangkay na with our US partners. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Okay, so sinusuportahan niya mga sangkay yung proposal dito ni Donald Trump. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными Ngayon, mga sangkay, eto pa ang isang balita. Ang Russia daw po gustong magkaroon ng kasiguraduhan sa peace treaty neto sa Ukraine. Nais po ni Russian President Vladimir Putin na may kasiguraduhan ang anumang peace treaty nito sa Ukraine. Второе, мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? На протяжении 2000 километров. И потом... Grabe, no? Dito mga sangkay, pinapaliwanag niya kung gaano katindi mga sangkay itong pag-aawat ngayon, no? Pagpapahinto ngayon ng bansang Amerika sa digmaan ng dalawang bansang ito. So, ang kailangan po talaga dito is malalimang solusyon. Hindi po yung tatapalan lamang po mga sangkay yung problemang ito, kundi masigurong wala nang sisibol pang digmaan mga sangkay. So, talagang interesado itong si Putin na matapos na po itong digmaan mga sangkay kasi napakahaba na po ng panahon ng ginugugol nila, no? Кто на кого будет сваливать? Нарушения. So, naniniguro po siya mga sangkay sa ceasefire na ito. Это все вопросы, требующие So, yan. Isa pa sa ano dyan mga sangkay, sino ang sisisihin kung magkakaroon ng violation sa agreement na ito? Кропотливого исследователя с обеих сторон. Поэтому... So, may mga questions daw po na kailangan pong ma-analyze na may pag-iingat, both sides. Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны... Tinutulan ng Moscow ang pagpapadala ng mga peacekeeping forces mula sa NATO sa Ukraine. At sinabi nitong nais nilang manatiling neutral ang Kyiv at hindi sasali sa naturang organisasyon. Kahit na ito ay nasa ilalim pa ng European Union. Okay. So, ayaw po nila mga sangkay na sumali itong Ukraine dito sa NATO. Diba? Ayaw po nila mga sangkay kasi actually, ito po yung isa sa cause bakit nagkaroon ng digmaan. Bakit nagkaroon ng digmaan itong Russia at Ukraine? Dahil sa pinagpipilitan ng presidente ng bansang Ukraine na sumali sa NATO. Ngayon mga sangkay, umabot sa punto na wala na, nagkalabasan na po ng kanilang puwersa. So hanggang ngayon, may digmaan mga sangkay. Samantala, inihayag naman ng Britain, France at Australia na handa sila magpadala ng peacekeeping troops upang obserbahan ang ceasefire deal sa pagitan ng dalawang bansa. Okay. Iginit naman ni EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas na ang mga naturang kahilingan ng Russia ay isang pangitain sa tunay na intensyon nito sa katapusan ng kanilang gyera sa Okay, Ukraine. may good news na mga sangkay. Ayan, oh. Ito daw po ay magandang pangitain ngayon
na magkakaroon na po ng katapusan ang digmaang ito. No, 'di ba, mga sangkay? Well, those conditions that they have presented, it shows that they don't really want peace, actually, because they are presenting as conditions all their ultimate goals that they want to achieve from the war. There's a broad political support for that initiative, which is good, but there's a lot of details that need to be worked out. Because there are also defense ministers that need to have a say, and we have a meeting of defense ministers. But it's important that the council said that we need to move swiftly, and that is what we are doing. Okay. So, ayan, mga sangkay. Yan po yung good news ngayon sa pandaigdigang balita, no? I hope na ito na po yung start, no, ng katapusan ng digmaang ito, mga sangkay, ng dalawang bansa. Na matagal na po. Matagal na po ito eh. 2022 pa po, mga sangkay. Ilang nakakalungkot yung pangyayari. Marami pong mga buhay talaga ang nadali dito, mga sangkay. Libo-libo. So, ano po ang inyong opinion? Pabor ba kayo, mga sangkay, sa mangyayaring peace treaty na ito? I-comment nyo po sa ibaba ng inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.